So, ayun, good day guys. Ngayon gagawin natin ang Lab 213, also known as yung Travel VPN, Travel Router, gano'n. So, una, kailangan nyo mag-plug ng ganito, Wi-Fi adapter. So, sa case ko, na-plug ko na siya, nakapag-burn na rin ako ng OS, na-set up yung VNC, na-set up yung date and time. So, tapos ko na yun. And then, so, update tayo. Yan, update tayo. So, JPT upgrade din tayo. Wait lang natin. Wait lang natin na mag-loading. Patapos yung process pala. Medyo matagal. Ito natin baka nag-crash. So, hindi siya nag-freeze. Tagal lang talaga. Okay, guys. With the Great Plague. Yun, so, tapos na. Nakapag-update na tayo. So, yun lang natin to. Curl, -L. Ayan. So, enter natin. Medyo mahaba bang installation to. So, Y lang natin. Y. Mahaba bang installation ulit. Basta pag may magpapakita, Y lang natin ng Y. Then, so, medyo maingay yung keyboard. Palit tayo ng keyboard maya-maya. Hindi gumagana yung ibang keys.
Yes lang. So, install natin yung WireGuard. Gamitin natin mamaya. Yan, pag andito na, piliin nyo lang yung NordVPN. Then, malapit. Yan, tapos na kayo. So, clear. Okay. Yes, LAN adapter driver. Then, save. Karga nyo lang yung IP nyo. Yan, so, yung default nito is admin. Then, yung password nyo is secret. Ganyan. Yun yung default. So, yung gagawin, punta kayo ng networking. Then, hotspot. So, piliin nyo yung Wi-Fi client. Scan. Add lang kayo, karga nyo yung password nyo. Yan, so, connected tayo. Connected na tayo. Then, back to CLI. So, ang gagawin nyo dito, and then, pagkatapos nun, then, reboot lang. Pag nagawa na natin yun, check lang natin kung meron na yung sa plus verify na hotspot. Ayun. So, connect lang tayo dyan. And then, karga natin yung sa password na kinarga natin. Yung sa change me. Yan, connected na tayo. Bantayin lang natin kasi nawawala-wala yan eh. And then, connect na tayo sa RPi.
Yun. So, antay lang natin. O is, tingnan natin sa may bandang hostpad app yung nagkukulay green doon. Then, bantayan lang natin baka mawala yung hotspot. Then, check natin yung sa Google. Na-access na natin. So, Google yon and then hotspot, di ba? So, hindi tayo nakakonect sa PLDT. Sa hotspot na mismo ng ano to, na-access natin yung Google, which is a good sign. So, ano, DC, DC, HP, DCHCP, that config, enter. So, ang gagawin natin dito, tatanggalin lang natin yung sa may bandang Raspberry WLAN configuration 0. So, Shift K lang natin yan. So, ano yung ginagawa niyan? Yan yung ano, ginagawa niyan is yan yung sa RPI niya mismo. So, by removing that, gagamitin ng dot natin yung WLAN 1 and then copy-paste lang natin to. May remove tayo. So, dun sa may WLAN 1, ayun yung sa ano natin, yung sa wire, sa adapter natin. Then, sudo reboot, which now. CMD, ping lang natin. Yun, sabi ko sa inyo, nawawala yung sa ano, sa hotspot niya. Hindi natin mapiping to. Yan, so bukas ng hotspot. Nagbukas yung hotspot kasi ano, nireboot natin, di ba? So, nagreboot din yung hotspot. So, connect lang tayo dyan. Ah, ba't hindi siya mag-connect? Tagal lang. So, PLDT pa rin nagko-connect. Wait. Try ko i-disconnect. Disconnect tayo ng hotspot para ano. Siguro ano, nag-auto-connect siya sa PLDT home wifi. Kinoconnect natin sa hotspot. Kasi wala tatang internet. Pero try lang natin. Medyo matagal ah. Ulitin kayo natin. Wala. Then on. Nakaswitch naman yung RPI. Antayin lang natin. Kasi dapat magpapakita yan eh. And that's the only way na makakonect natin yung RPI. Kasi dinelete na natin yung WLAN 0. So, hindi na siya makakonect sa PLDT yung Wi-Fi, yung sa RPI natin. Kaya doon dapat tayo kukonect sa hotspot niya.
Ayun, meron na. Connect lang tayo yun. So, yun, connected. Since nag-forget tayo dun sa PLDT home wifi, automatic na siya nag-connect dun sa hotspot. So, balik lang tayo ng, Raspberry Pi. Yun, USB. Magbati ako saglit. Then, Android. Then, sa case ko kasi pag di ako nakapati minsan, maglalag eh. Balik tayo mali. ENDRUI. Accept. Connect once. So, IWC connect. Google. Hindi pa rin tayo nakakonect. For what reason? Nakakonect naman tayo sa hotspot. Connect tayo ng ano. Try natin pumunta sa dashboard. Aha. Hindi. Connected tayo. 192.168.31.3. Ayaw. Try natin yung ano. Wala, ayaw. Ayaw pa rin. What if yung ano, local? Android.local. Sira yung DNS ko eh. Kaya yung ito lang mga gamit ko sa IP. Na-disconnect pala. Connect natin. And then, kaya yung sabi ko, bantayan lang natin kasi minsan nagdi-disconnect. At ayaw pa rin talaga sa IP address. Try lang natin. Continue. Ayaw ah. Nahirapan to. Di-disconnect na. Connected naman. Ayaw pa rin. 192.168. Refresh lang natin. Sa dashboard. Ito natin yung ano. Ayaw pa rin talaga. Check natin. Connected pa naman. Ayaw talaga. Bakit? Gumagana naman ito. Na-access ko yung admin kanina. Ay, iba. Yung sa ibang laboratory. So, isa pa. Android.local. Ay, yung sa cloud. Nextcloud pa rin. Try nga natin ibang browser. Chrome. Android.local. Wala. Nakasave din dyan. Ayun. Di pala nakakonect. For what reason?
Ay, gumana. Yun lang. Bakit gumana. So, secret. So, nakabalik na tayo. Um, X lang natin yan. So, ayun nakikita nyo, WLAN 1 na. Hindi na WLAN 0. So, wait. Ito yung Wi-Fi client. Connected ba? Or known? Yun, so known pa lang siya. So, gagawin natin yan, connect tayo. Connect. And then, yun, so, hindi pa siya connected. Rescan lang natin. Then, click natin yung connect. Pay for that. Oh, try natin google.com. Na-access niya. So, ayun, connected na siya. And then, gagawin natin, magda-download tayo. So, proton.vpn. .vpn, Proton VPN yung gagamitin natin. Then, Proton, pindot nyo lang. Then, sa sign in lang tayo. Kung di pa kayo naka-sign in, create account. So, nasa download na para tayo. Tapos, bababa tayo dito. Karga natin is Raspac VPN. And then, pipiliin natin yung saan na dito yung GNU Linux. Ayun, GNU Linux. Wait lang. Para mabato natin itong port forwarding. Isipin ko lang. Islagay din options, port forwarding. Okay, kailangan pa ba? Flip hindi na eh. Create na lang natin. Double check. Yes, create. Tapos may download tayo dyan. So, ayun download. Then, save. Okay, so, kunin na natin yung file location yan. And then, babalik tayo ng hindi ko makita yan. Babalik tayo ng Raspberry admin panel, wildcard, and then choose file. Kakarga lang natin yung configuration file na kinuha natin. So, ayan. Open. Start WireGuard. So, okay naman na siguro. Then, raspap ip pap eippi.co. Ayun. So, double check natin IP 124.217.87.199 Baguio City. And then, tayo ng dashboard. So, kung makikita nyo, iba yung IP natin dito sa IP natin nandyan. And then, ayan. Yun yung IP natin. And then, iba yung nandyan. Na mas din yung place natin, region. And so, yes.